Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ako po ay lubos na umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ako po si Tom Sotalbo, itinilagang Senior Pastor ng Grace Communion, Rizal, Laguna. O kilala rin ito sa pangalan na LGCF o Love of God Christian Fellowship. Ako rin po isang tagapag-alaga ng mga honeybees o yung tinatawag na beekeeper. At ito rin ang naging trabaho ko noon sa ibang bansa. Ang title ng message na ibinigay sa akin ng Diyos upang aking maipahayag ay The Seeker. Sinasabi sa dictionary na ang seeker is a person who is attempting to find or obtain something. To go in search of, to look for, or to try to discover. Tayo pong lahat sa buong buhay natin ay naging bahagi natin ang paghahanap. Sa bawat araw ng ating buhay ay hindi maiiwasan na tayo ay may hinahanap. Sa umaga pa lamang, pagkagising natin, hinaharap natin kung nasaan ang tsinelas, nasaan ang salamin sa mata, saan napalagay ang cellphone. Pagdating sa kusina, nasaan ang lulutuin ko sa almusal. At marami pang iba tayong hinahanap. Kaya nga, hindi lilipas ang buong araw na wala kang hanapin. Alam po nyo, yung trabaho ko nga ako, na nabanggit ko po kanina, yung beekeeper, The Seeker po yan sila. Sa pang-araw-araw na gawain ng isang beekeeper, kasama na sa trabaho namin ang paghahanap. Sa beekeeping, isang beekeeper ay matatawag natin siya na The Seeker. Kasi ang isang beekeeper ay palaging naghahanap kapag siya ay nag-check na ng hive na kaniyang inaalagaan. Hinahanap niya kung meron pa bang queen ang beehive niya. Nangingitlog pa ba ito? Kasi po, ang isang reyna kayang mangitlog ng 1,000 eggs a day. Napakarami po niyan. So, kung maayos ang beehive mo, may makikita kang mga bagong itlog. Hinahanap ko rin kung meron ba silang nectar na dinadala sa loob ng kanyang bahay. Meron ba silang pollen na pinapasok? Kasi po ito yung kanilang pinakatinapay. Napaka-importante ito kasi kung wala silang dinadala ng mga ito, ay wala ka rin makukuhang pure honey. Kapag dumating na ang time na mag-harvest ka na. Sa buhay Kristiyano natin, tayong lahat ay naghanap at nagtanong. Minsan, tayo nagtanong, paano ba ako maliligtas? Paano ba ako makakabilang sa kaharian ng Diyos? O, naitanong mo rin na, ligtas na ba talaga ako? So, mga kapatid, dumanas tayo na maghanap ng sagot sa mga katanungang ito. Sa Biblia, mababasa natin sa Aklat ni Juan na meron isang tao na naghahanap ng kasagutan. Kasi may mga tanong siya na nais niyang mabigyan ng mga kasagutan. Ito ay si Nicodemus. When he heard about Jesus' ministry, he grew disturbed and confused by the word the Lord was preaching. Nicodemus needed to clarify certain truth that apply to his life and circumstances. And so, he summoned great courage to seek out Jesus and ask question. He wanted to get the truth directly from the Lord's mouth. At ito nga mababasa natin sa nakasulat sa Juan chapter 3 verses 1 to 21.
sinasabi, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo ng pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot siya kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at panganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipanganak ng laman ay laman, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Humihip ang hangin kung saan ito ibig, at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo ito nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan patutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo na ano-ano yung mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Subalit hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi nyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa iyo ang mga bagay na makalangit? Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang magawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang magawa ay huwag malantad. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mapahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Sinasabi sa mga talata na ating binasa na si Nicodemo ay isang Pariseo, pinuno ng mga Hudyo. In other words, he was a prime example of an important person in the Jewish community. He was connected to the religious political elite and would have been a great networking link for Jesus. Kung may nais si Jesus na magkaroon ng mga importanteng kaibigan at makahikayat na maraming tao, isa si Nicodemo na makakatulong sa kanya. Nagpunta si Nicodemo kay Jesus sa gabi. Para kay Juan, ang gabi ay sumisimbolo sa kasalanan at pagkalito.
At nang gabing iyon, naganap ang pag-uusap na ito ni Jesus at Nicodemo at nangyari itong pag-uusap nila sa Jerusalem. Bakit kaya sa gabi naisipan ni Nicodemo na kausapin si Jesus? Maraming pwedeng dahilan kung bakit. Maaring natatakot o nahihiya si Nicodemo na may makakita sa kanya, lalo na yung mga kasamahan niyang Pariseo. Meron ding nagsasabi na, sa gabi ang tamang idea na kausapin si Jesus. Kasi sa araw sobrang abala si Jesus at maaaring si Nicodemo ay gayon din kaabala. Sa ngayon, hindi natin tiyak kung ano man ang naging dahilan ni Nicodemo kung bakit naisipan niyang sa gabi kausapin si Jesus. At ang pagtuunan na lang natin ng pansin ay kung bakit niya gustong kausapin si Jesus. Lumapit si Nicodemo kay Jesus dahil naiintriga siya sa mga tinuturo ni Jesus. Lumapit siya kay Jesus na may mga dalang katanungan na naghahanap ng mga kasagutan. Sinabi sa talata 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa. Malagbang kasama niya ang Diyos. At sinagot siya ni Jesus ng katotohanan, sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makakita ang kaharian ng Diyos. At pinalawak pa niya ang kanyang kasagutan at sinabi niya ang hiwaga ng buhay espiritual. Humihihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Sumugot si Nicodemo sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sinabi ni Jesus, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? At sinabi ni Jesus, ang istorya tungkol kay Moses at sa ahas na pamilyar si Nicodemo. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At habang nagmumuni-muni si Nicodemo sa mga sinabi ni Jesus, ay binanggit ni Jesus ang scripture na tinaguriang the most famous scripture of all time. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3-16. Nicodemus was a seeker. Nicodemus knew that he was missing something and he was not quite sure what that something was. He spent his entire life trying to follow God, keeping the commandments, and doing all things that the tradition required of him. He was a Jewish rabbi and respected by all as an elder and ruler. Sa kabila ng lahat ng ito, pakaramdam niya ay may kulang pa rin sa buhay niya. May hinahanap siya sa kanyang buhay. Hinahanap niya isang bagay na magbibigay sa kanya ng kapunuan, ng isang kompletong buhay. Hinahanap niya ang paraan kung paano mapabilang sa kaharian ng Diyos. And Nicodemus, the seeker, encountered Jesus. Kaharap na ni Nicodemo si Jesus na siyang makapagbibigay ng kompletong buhay. Kagaya ni Nicodemo, tayo man ay nagkaganoon rin. When we really encounter God, we realize that even our best is not good enough.
and that we need Him to work His life through us to the world. Every non-self-interested things we do, every loving word we speak, every act of true kindness we do comes from Him, not from us. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. When we encounter God, nalaman natin na ang lahat ng ating ginagawa mabuti ay hindi makatutulong para mapabilang sa kanyang kaharian. Gumagawa tayo ng mabuti bilang pagsunod sa kanya. Gumagawa tayo ng mabuti bilang pasasalamat sa kanya. Dahil mahal na mahal niya tayo. Dahil iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Binigay ng Diyos ang mga kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At hindi natin pwedeng sabihin na una kang nagmahal sa Diyos. So whatever happened to Nicodemus who had become a Jesus seeker? Did Nicodemus experience the second birth? Did Nicodemus begin to live differently? Did Nicodemus find what he was looking for? Para sa akin, yes! Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Nicodemo. Magmula nung ma-encounter niya ng personal si Jesus, na kung saan Jesus challenged him to get his spiritual eyes open. Alam natin na si Nicodemo, he raised his reputation in place of prominence in the Jewish ruling body to speak up on Jesus' behalf at his trial before the high priest the night before Jesus was killed. Ito po sa John 7:50-51. And Nicodemus show up again in John chapter 19 as well. Nicodemus, accompanied by Jesus of Arimathea, stood before Pilate in the light of day. They asked for Christ's crucified body. They are doing slave work. Member of these ruling classes would never prepare a dead body. Para sa kanila ay sobrang kayaya kung gagawin nila ito. Ngunit si Nicodemo, binaliwala niya kung anong sasabihin sa kanya ng mga tao. Kung anong sasabihin sa kanya ng kapwa niya Pariseo. Na-imagine ko tuloy kung gaano kabigat yung daladalang pinaghalong mira at aloy. Halos 100 libra ang timbang. Umahigit 40 kilos. Mga kapatid, naranasan kong bumuhat ng ganito kabigat na timbang nang nag-harvest kami ng honey sa New Zealand. 30 kilos lang yun, pero hingal na hingal ako sa pagdadala ng 30 kilos na honey hanggang sa may sampa sa truck. Pero si Nicodemo, 40 kilos ang binuhat niya. Kaya nakita natin ang pagbabago sa buhay ni Nicodemo nang ma-encounter niya si Jesus. Hindi na siya nahihiya na ipakita sa iba yung pananampalataya niya kay Jesus. Kasama si Jose ang Arimathea, silang dalawa ay pinalaya na sa kanilang pagtatago ng pananampalataya nila kay Jesus. Dati-rati, inililihim nila ito. Pero ngayon, hayagan nilang pinakita yung pananalig nila kay Jesus. Ang isang prominenteng tao, ang isang miyembro ng ruling body, ay hindi magagawa ang mga ganitong bagay ang maglibing ng isang bangkay. Dahil ito ay ginagawa ng isang alipin. Ngayon, ay pinalaya na sila ni Jesus. Binaliwalaan nila kung ano man ang sasabihin sa kanila ng mga tao. Kaya nga mga kapatid, nakikita natin na ang masayang buhay
ay hindi makakamit sa kapangyarihan, sa mataas na estado, sa kasikatan, o sa kayamanan. Ang masagana, mapayapa, at masayang buhay ay makakapit lang natin kay Jesus. Kapatid, are you trying to live in your own strength? Are you trying to save yourselves? Hindi mo kayang gawin ito. Kailangan natin si Jesus. We need that birth from above. Only Jesus can free us. Sinasabi sa Matthew 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kanino tayo lalapit kung tayo naghahanap ng kasagutan? Kapatid, meron tayong Diyos na handang sumagot sa ating mga katanungan. Hingin natin sa Diyos. Sinabi ng Diyos, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and the one who knocks, it will be open. Meron tayong Diyos na available sa buong 24 oras, sa buong sanlinggo. Anumang oras, saan mang lugar, makakausap natin siya. Kapatid, naghihintay lang siya sa atin, na siya ay ating lapitan, na siya ay ating kausapin ng personal. Kagaya ni Nicodemo, naghihintay lang si Jesus sa kanya. At si Jesus, naghihintay din siya sa iyo. Sa kanya, sa ating lahat. Kung nakaranas ka man ng rejection sa iyong buhay, alalahanin mo, kapatid, kailanman hindi ka tatanggihan ni Jesus kapag lumapit ka sa Kanya. Maraming salamat po. Celebrating communion marked the story of Jesus, how He gave Himself completely to give us a better life, a new start in a fresh relationship with God. As often as we remember Jesus, we should celebrate Jesus. Communion is important because it's a command to remember. Jesus want us to remember every time we eat bread and drink wine that He is the one who provides all we need. Kaya bilang pag-alaala kay Jesus, gagawin natin itong komunyon na ito para sa Kanya. Dahil ito ang tagubilin niya sa atin, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo.
Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ipagtanggap po namin ng tinapay at alak na ito. Amin pong inaalaala ang iyong pagmamahal sa amin, ang iyong katapatan sa amin, ang iyong pagsasakripisyo sa amin, at sa iyong pag-aalay ng iyong buhay para sa amin. Maraming salamat, Hesus, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa buhay na kompleto. Salamat sa buhay na may kapayapaan at may kagalakan. At sa iyong tagubilin sa iyong mga disipulo, kami rin po ay tatanggap ng tinapay at alak na ito bilang pag-alaala at pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan. Amen. The body of Christ, the bread of heaven. Let us eat. The blood of Christ, the cup of salvation. Let us drink. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at partisipasyon. May mga kapatid, God bless you all, and to God be the glory. See you next Sunday.